Sige Val, good night. Paalam ni Lexi habang pinapadede ang malit na tuta sa atsopo nito. Tuwang-tuwa siyang ginagawa niya iyon. Mabuti na lang pumayag si Dana, ang German Shepherd, na matulog sa kwarto niya sa cottage, kasama ang mga anak nito. Noong akala niya pumanaog ng lalaki, nahiga siya sa kanyang kama, kasama ang tuta. Natigilan siya ng umugang higanat na upo roon si Val. Baka kailangan mo ng kahalilis sa pag-aalaga. Gusto ko sana mag-apply. Nakangising saad nito. Nasamyo niya ang natural na bango nito na humalo sa men's cologne at siya ay natigilan. Naramdaman niya ng lalaki ang kanyang pagkabahala kaya't sumeryoso ito. I assure you, I will be honorable. Niligyan nito ng mga una ng pagitan nila. Sa buong magdamag, makailang ulit nga niyang naramdamang bumangon ito. Pumunta sa tabi niya, tinignan ang kalagayan ni Johan. Sumisiling ng araw mula sa bintana nang magising siya. Nasa pagitan rin ni Val ang mga unan, subalit naramdaman niya ang mainit itong hininga sa tenga niya. Daan-daan siyang humarap dito at matagal na pinagbasta ng mukha ng lalaki habang nahimbing ito. Dexter, monkey in the middle. Tawag ng lalaki sa alakang naghihintay. Bago pa man maagaw ng asong frisbee sa kamay nito, inihagis ito ni Val papunta kay Lexi. Di kagad niya napuna ang asong halos talunin ang hawak niya. Agad na inihagis niya iyon pabalik sa lalaki. Nasa loyon ni Val, subalit kumulong ito sa damuhan matapos mawalan ito ng palimbang. Tumigil si Dexter. Napatakip naman ng babig si Lexi. Kaagad niyang pinunta ng binata upang tulungan. Val, are you okay? Lumuhod siya sa tabi nito. Shh! Go back to your place. Iahagis ko sa iyo ng frisbee. Mahinang anito. Banayad itong nakangiti. Tinignan ko lang kung ano maging reaksyon ni Dexter. Tumayo siya at tumakbo patungo sa kanyang lugar at doon sinalo ang inihagis ni Val. Tahimik na hinabol ni Dexter ang bola at muntik na yung masalo. Muli niya yung inihagis pabalik. This is too much fun. Sigaw niya habang tumatawa. Nakita niya ang ngitian siya nito at kahit malayo ito, natutunaw ang ngiting iyon sa kanyang puso. Hindi niya namalay ng biglang pagbuhos ng malakas na ulan. O marahil hindi niya yun napansin dahil masaya sila naglalaro. Patuloy lang sila sa pagpapalitan ng frisbee sa kalagitnaan ng buhos ng ulan. Hanggang maramdaman niya ang ginaw. Nakiusap siya kay Val na huminto na sila. Look at you, sabi nito habang hinahawi ang buhok na tumatabing sa kanyang mukha. Iniangat ni Lexi ang baba na waring nanghihikayat pa sa binata. Hindi siya nabigo dahil nawakan nito ang kanyang mukha at pinagbastan siya habang dahan-dahan tinabi ang ilang basang hiblang natira. Umawa ang kanyang bibig na sa ginagawa ng lalaki at siya ang pumikit na maglapit ang kanilang mga labi. Nagpakawala ito ng ungol na maramdaman ang kanyang kamay sa batok nito. Sabay silang huminto at nagkatinginan. Get inside before you catch a cold. Anas ito at giniya siya papasok sa kanyang cottage. Niligon niya ito habang ito ay naglalakad papunta sa malaking bahay. Tsaka siya na manaog sa banyo upang alisin ang basang damit at maligo. Sabay sila naghapunan sa bahay ni Val. Sa imbitasyon na rin ito. Ang swerte mo naman, Boris. Ikaw ang guest of the night, ani Lexi. Inipo niyang German Shepherd sa leg na ikinasin nito. Oo, kailangan nandito yan kapag umuulan. Tura ng binata habang dinadala ang malaking mangkok ng chicken soup sa mesa. Otherwise, sasakit na naman ang rayuman niyan, hindi ba? Tila narinig ito ni Boris dahil tinaas ang ulo tiningnan ng amo. Ikinatuwa iyon ni Alexandra. Alam mo bang si Boris ang pinakamatandang alaga dito sa compound? Tiningnan niya si Val habang siya ay nakasquat katabi ng aso. May pinagsamahan na kami ni Boris. Siya ang pinakaunang German Shepherd ko. Regalo ni Dad na mag-graduate ako sa high school. Tumayo siya upang tumulong sa pag-ayos ng mesa at upang marinig din ito. Lumakas ang ulan sa labas at medyo maingay. Naaalala ko nung bata pa yan, mahilig siyang magtampisaw sa dagat. Siya ang nagpalakas sa paa kong napilayan dahil gusto niya makipag-unahan sa akin sa pagtakbo. Tumawa ito sa naging alaala. Nauto naman ako kaya nagpumilit akong tumakbo kahit na may cast pa sa paa. Binalingan niya ng tigay ng asong nakaupo sa tabi. Kahit sa kanya mabilis tong napamahal. Matalino ito at napakagalang. Minsan ito nakikita niyang nagtuturo ng manners sa mga tutang mahaharot. Hindi lang yun. Patuloy ng binata. Nang nasa Colorado kami at ginabi kami sa mountain trail, pinagtanggol niya ako laban sa isang mountain lion. Yan ang dahilan kung bakit bulag ang isa niyang mata. Humanga siya sa kabayanihan ng aso.
At paano nakuha yung mahabang pilat na nasa may tiyan niya? Tanong niya pa. Parehong pangyayari. Mula sa bundok, umuwi kami sa base camp. Bukas ang tiyan niya dahil sa pakikipag-away sa mountain lion. Kaya wala sa oras na nag-drive kami papunta sa pinakamalapit na ospital. Natutop niya ang bibig at nanlaki ang mga mata. Gumawa siya ng note sa isip. Araw-araw bibigyan niya ng isang mapagmahal na yakap si Boris dahil sa kabayanihan nito. Kung hindi dahil dito marahil wala ng Val Arangel sa mundo. Nakaupo siya sa kama. Pinagmamasa na natutulog ng tuta nang marinig ang katok at tawag ni Val. Lumokso ang kanyang puso nang lumabas siya ng silid para pagbuksan ito. Pwede rin ba ako magbantay kay Johan? Ulit? Tanong nito na tila nakikiusap. Animo parang batang magtatampo kapag hindi pinagbigyan sa hinihiling. Tumango siya at pinapasok ito ng silid. Ewan kung bakit komportable siya nakasama to sa cottage. Sa mismong silid pa niya. Gusto niya ang ugali nito. Tinutupad nito ang naunang pangako kada magkasama sila. I will be honorable. I promise. Sabi nito noon. Dati-rati sa tabi lang niya natutulog ang tuta. Subalit pinagkasundon silang patulugin ito sa pagitan nila upang wag nang lumipat ng lalaki sa mga oras na ito na mag-aasikaso kay Johan. Ito na ang huling linggo na matutulog sa kama sa Johan. Pagkatapos nito, kaya na naman niyang pumunta kay Dana. May sapat naman ng gatas ang nanay niya para sa 2 anak. Hindi kaya manibago si Dana sa kanya? Tiningnan niya si Val. Hindi niya nabigyan ng konsiderasyon ang sinabi nito. Kung ako sa iyo, hindi na ako bibili ng Ketchin pellets. Ani niya isang araw kay Val habang chinecheck ang nutritional charts ng mga aso. Nasa opisina siya nito at nag-aayos ng records ng mga alaga nito. Bakit naman? Kasi maliban sa refined flour na wala rin namang sustansya, halos lahat ng sangkap ito synthetic. Paliwanag ni Lexi. Paano mo nasabi yun? Imbes na sagutin to, nagpatuloy siya. Isa pa, matagal nang lumalabas sa laboratory test na nilalagyan na ng melamine ang protein mixture na inihahalo rito. Nakita niya ang interes sa mga mata nito. Pero nakakunot pa rin ang noon ng lalaki. Wala siyang natanggap na sagot mula rito, kung tutol ba o sang-ayon ito sa suhestyon niya. Iiwan muna kita ha, may importante akong tawag. Sabi nito at lumabas na ng silid bago pa man siya makasagot. Just feel free to go over these files. Sumilip lang to para ipahabol yon at umalis na. Nagpatuloy siya sa pag-ayos ng mga folders sa harapan niya. Napangiti siya na mabasa na mabilis ang feedback ng Dog Eye Foundation sa mga German Shepherds na galing sa Canine Archangels, ang pangalan ng kumpanya ni Val. Magaling na breed ang mga aso ng lalaki at nagkakahalagan libo-libong piso ang bawat German Shepherd na iniluluwas papuntang Estados Unidos. Tumambad sa kanya isang folder na may zipper at nakasulat dito ang 2000 financial portfolio. Binuksan niya ito at simulang tiningnan. Humugot siya ng hininga ng mapagtantong ibig sabihin ng file na iyon. Investor palang lalaki na halos lahat ng Fed food company sa mundo. Kaya pala hindi niya ito nakitang magkumahog maghanap buhay dahil umaani ito na sandamakbak na salapi galing sa sarisaring investments nito. Huminto ang mga mata niya sa gitna ng listahan at tumango. Kaya naman pala defensive ang lalaki sa kanyang suggestion na alisin sa nutrition list ang Ketchin pellets. Dahil stockholder ito sa kumpanyang nagmamanufacture niyon. Dali-dali siyang lumabas ng opisina. Tinungo ang bodega. She inspected the older dog food supplies and tried to identify those that came from Ketchin Company. 2 sakong nandoon, hindi pa nabubuksan. Napasandig siya sa bakal na locker. Kung nagkataong kumain ng mga aso ni Val, nagkaroon na siguro ng kidney malfunction ng mga iyon. Nang siya ay nagpa-practicum sa isang clinic, ilang aso ng mga nagkasakit sa kidney ang nahawakan niya. Lahat dog food na may kagagawan, na pawang produkto na nasabing kumpanya. Nilabas niya ang dog food sa locker, nalagay sa likod ng pickup truck. She would deal with it later. You know, I did a buyback with the Ketchin Company. Kwento ni Val. Nilakad nila ang kabuuan ng Greenbelt kasama isang tuta na kailangan masanay nakikipaghalubilo sa mga tao. 4 na linggo na lang ipapadala nito sa Estados Unidos para sa training nito bilang gabay ng isang teenager na may progressive blindness. Tiningnan niya ito, bahagyang kinabahan ng malala ang naisabihin nito. Val? Yes. Huwag ka magagalit ha. Tiningnan siya nito. Nangihikayat na sabihin ang laman ng isipan niya.
Pinasabay ko sa basura kaninang umaga ang mga sako ng dog food na gawa ng kitchen company. Tumango ito. I was about to suggest that. Besides, sinabi ko nga, I did a stocks buyback mula sa kumpanya na malaman ko nilalagyan nila ng melamine ng produkto. And thank you for the information. Salamat sa konsiderasyon, aniya. Nagpatuloy sila sa paglalakad kasama ang tuta na kung san-san gustong sumuot. Kailangan masanay si Casper na nakikihalubilo sa mga tao pero dapat kahit ano mangyari kalmado lamang siya. Anival habang ginigaya ang tuta sa escalator. Dahil unang salta sa mall ang alaga, nalata ni Lexing ninenervyos ito. Kung saan-saan nakatutok ang ilong, minsan nakabahag pa ang bundot. Ilang liter bag ang dala niya para sa kung sakaling dumumi ito ay handa sila. Sa totoo lang may tampo siya sa tutang ito. Ginulat ito si Hebe na nagsasunbathing sa ilalim ng puno ng gumamela. Dahil kabuwanan at mabigat ang tiyan, hindi kagad natakbo ang pusa. Nakagat pa ang nanggigigil na tuta. Yun ang naging dahilan ng miscarriage ng pusa at kailangan pa niya itong asikasuhin sa klinika dahil sa sinapit na trauma. Iisa lang ang anak ni Hebe na wala pa. Ganoon na lang ang awa at pagdamay niya sa housemate niyang ngumingiyaw. Mula nang asikasuhin niya ang pagaling nito, parati na siya nitong hinahandugan ng maliit na bubwit na iniiwan sa tapat ng pinto ng cottage bilang pasasalamat. Magkasabay sila naglakad ni Val at pinagitna nila si Casper. Gusto niyang aminin na minsan, may nahalata siyang inggit sa mga mata ng ilang kababaihan na nakakasalubong nila at nakatingin sa kanilang dalawa. Pakiramdam niya siya ng pinakamagandang babae sa balat ng lupa. Eat your hearts out, ladies. He is mine for the evening. Gusto mo ba ng Japanese dinner? Tanong ni Val. Okay lang sa akin. Salamat. Beggars cannot be choosers. Nginitian niya ito. Good, because I am craving for teriyaki. Bilalig ito ang ngiti niya. Tsaka lumingali nga upang maghanap ng Japanese restaurant. Maya-maya pa ginigiyan na siya nito papasok sa isang kainan. I am recommending this restaurant. Their canny salad is good. Pinagbuksan siya ng pinto. The simple gesture warmed her heart. Si Elmer, na branch manager na isang kilalang chain restaurant, hindi pa niya isinama ni minsan man upang tumikim ng pagkaing exotic. Palagi na'y dinadala siya nito sa fast food chains. Noon impress siya dahil nagpapahiwatig iyon na matipid ang lalaki. Ngayon lang niya nahinuhang hindi matipid, kundi tinipid siya ni Elmer. Sumimsim si Lexi ng mainit na Japanese tea. Sumandal sa upuan at pumikit. Nagustuhan niyang lasa ng inumin at ini-imagine niya. Nililinis ito ang kanyang buong sistema. Ganon nga raw ang epekto ng tsaa. Ewan kung saan niya yun nabasa. Nang dumilat siya, nasalubong niya ang mga mata ni Val. Nakatingin to sa kanya sa buong panahong siya ay nakapikit at nag-relax. Napagod ka ba sa kakalakad? Tanong nito. Hindi, nag-relax lang ako. Nagsanan ulit siya ng tsaa. This is really good. Can you tell? Pwedeng pang ang white pagkatapos sa maghabong trabaho. Tumango lang to na hindi inaalis ang mga mata sa kanya. Salamat sa pagdala mo rito sa akin, Val. I appreciate it. Walang anuman, it's my pleasure. Maya-maya dumating ang kanilang in-order at saka naman kumalamang kanyang sikmura. Ang lalaki pa nagsandok ng vegetable soup sa kanyang mangkok. Habang kumakain sila, ay may dumating na ilang guest. May ingay ito at nag-uusap ng wikang Hapon. Tumayo si Casper na nasa tabi ni Val at kumahol dahil sa pagkagulat. Casper, down! Utos ng binata rito. Mas nalito pa ang tuta dahil hindi pa to sanay sa tinig ng amo na nag-uutos. Casper! Casper! Tinawag to ni Lexi habang siya ay nakasquat. Lumapit ito sa kanya kaya tinapik-tapik niyang ulot sa nabihan ng, Good baby! Good baby! Pinadapa niya ito sa ilalim ng mesa para mabawasan ang nerbiyos. Alexandra, could you possibly be a dog whisperer? May paghangang tanong ni Val na makabalik siya sa upuan niya. Kumibit balikat siya. Meron nga bang ganyan? I doubt it. What about the Alexandria legend? Saan mo naman narinig yan? Sa inay at itay mo, nag-overnight ako sa inyo? Kumawala ang isang mahinang tawa mula sa bibig niya. Ah, yun ba? Biglang sumiryosong mukha niya. Maaaring nabuko na siya ng mga magulang sa kanyang pagpapanggap. Ano pang sinabi ng inay at itay? Ikinuwento ang tungkol sa nagwawalang kabayo ng Don. Sagot nito. Nag-alala na siya. Ano pang sinabi nila? Yun nga, at mahilig ka raw mag-bake. Nilapit ito ang chopsticks na may ipit na kanin patungo sa bibig.
Nakahinga siya na maluwag. Still safe and sound. Gamit ang tinidor at kutsara, nagsimula siyang kumain. Inilapit naman ng lalaki ang chopstick sa kanya. Di talaga ako marunong gumamit niyan. Protesta pa niya. Madali lang to, hikayat ni Val. Lumapit ito sa tabi niya at pinakita ang sariling kamay na may hawak ng chopsticks. Sige, hawakan mo lang ng ganito. Kinuha nito ang mga daliri at ipinasisyon ang chopsticks doon. Saka mo ipitin yung crab stick. Nilapit niya ito sa bibig para isubo. Pero nahulog sa salad bowl ang laman niyon. Tumawa siya. You've got to practice when we get home, ani Val. Here. Dinampot ito ang sariling chopsticks, ang crab sticks at nilapit sa bibig niya. Wala siya nagawa kundi tanggapin ang iniaalok nito. Ilang sandali sila nagkatitigan at pinagitnaan ng katahimikan. Would you like to try our dessert, sir? Tanong ng waiter na pumutol sa tensyon. Inalis na nito ang mga kubyertos sa mesa nila. No, thank you. Sagot ni Val sa yumuko sa panig niya. I have a better idea. Bulong ito sa kanya na makaalis ang waiter. Na makalabas sila ng restaurant, nag-alok ito. Would you like to have gelato to cap dinner off? Tiningnan siya nito. Of course you'd like to. Sabi nito bago pa man siya nagdesisyon. Giniya siya ng binata sa gelato stand. Everything seems good. What's your favorite? Sa pagkakataon yon, gusto niya na tong halikan dahil sa pagiging pagbigay nito. One scoop lang ha? Sabi niya. Nabusog ako sa kani salad. Kani salad lang yon. I'm sure may lugar ka pa para dito. Okay. Yung vanilla chocolate. At isang scoop nito. Tinuro ng lalaki ang cappuccino swirl sa service crew. Naglakad-lakad sila sa may koi pond habang nagmamadaling nilantakan ng gelato dahil mabilis yung matunaw. Kinuha ni Lexi mula kay Val ang tali ni Casper at siya na ang gumabay sa tuta. Naupo sila sa gilid ng tulay sa may koi pond hanggang sa maubos na ang gelato nila. So, anong balak mong gawin kapag graduate ka na ng veterinary medicine? Untag ni Val. Ang isang kamay nito ay may hawak na ice cream cone at ang isa abalang humihima sa ulo ni Casper. Sabay-sabay sa tutang gustong dumila ng gelato. Mag-a-apply akong veterinarian sa hacienda. Malamang, sagot niya. She was relieved that he knew nothing much about her educational background. So far, so good. Ilang minuto rin lang pinagmasdan ng mga taong dumadaan sa tulay at kung anong reaksyon ni Casper sa mga ito. Kapwa pa sila natawa na may dumaang malaking chow-chow at lakas loob tong nilapitan ni Casper at inamoy-amoy sa puwitan. Nakitawa sa kanila yung matandang babae na amo ng aso. I can see an alpha dog in the making there. Anito. Nakaupo rin to sa gilid ng tulay na inuupuan nila at pinakawalan ng alaga. Clarence is very well trained. Ganon pa man, nakamasid pa rin si Lexi dahil pinaikot-ikutan ni Casper ang malaking aso. Tila wala naman tong pakialam sa pagsasayaw-sayaw na ginagawa ng German Shepherd at patuloy itong tinulak-tulak at nilaro-laro sa papagitan ng ilong nito. Nang magsawa, naupo ang matabang chow-chow sa paanan niya. Tumawang matandang babae. Oh, Clarence, there you are again, sabi nito. Tiningnan siya nito. Naku, alam mo, you will make a good mother. Kinagulat yun ang dalaga. Si Clarence, dumalapit lang at nauupo sa paanan ng mga babaeng malapit ng mabuntis. Nanlaki ang mga mata niya, pero inagapan niya ito ng isang kaswal ng ngiti. Another pamahiin in the making, sabi niya pa sa sarili. Iniwasan niyang tumingin kay Val at baka masalubong niya ang mga mata nito na hindi niya mauunawaan ang lengguwahe. We'd better be going, Clarence baby. Aya na matandang babaeng weird sa chow-chow. And good luck! Pabaon ba nito sa kanya, sabay kindat.